mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Okay. Did they also, if they look into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Mga kabanat, ang video natin na ipapakita sa inyo ay interview ito ni Trillanes, no? Patungkol sa war on drug ni President Duterte. So itong si Trillanes, mga kabanat, nag-iingay na naman kasi by this year, no, hindi ako magkakamali, bago matapos itong 2024, o madaling sabi next year, no, 2025, ay mag-e-election na naman. So ngayon, itong si Trillanes nag-iingay na naman, mga kabanat. Nasabi niya dito, mga kabanat, si President Duterte daw ay malapit na makulong. Malapit na daw maglabas ng warrant of arrest itong ICC. Ay sabi niya pa dito, mga kabanat, pa itong mga mukhang sumisinghot din na tawas, itong mga tsura sa mga ano na to. Yun. Sabi ni Trillanes, mga kabanat, itong mga pumapasok daw dito na mga ICC nag-iimbestiga, bawal daw ilabas. Wow, ibang klase ito, no? At saka yung mga testigo daw nila, bawal daw ilabas daw, baka masapanganib ang kanilang buhay. Ibang klase. Tapos pati daw yung pag-iimbestiga ay confidentiality. Wow, ibang klase talaga, mga kabataan. Mantakin mo bansang Pilipinas, pinasukan ka, nag-iimbestiga, tapos idadaan mo sa confidential. Anong klaseng ano yan? Malabas na talagang ano to, no? Ano bang naghahari sa bansa natin, no? Alam mo yun siguro. So ito, papanood ko sa inyo yung video natin, papakita ko sa inyo, credit natin sa CNN Philippines. Ang interview niya kay Pinky Web, panoorin nyo. Inyo, Ma'am Pia, at sa ating Pia. mga Sorry, Pia pala. To. televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or is was here? Based on very reliable sources, at ano yan, titindigan po natin yan. We have napakano kasi itong si Trillanes, mga kabanat, since day one kasi parang nambunan na ito, di ba? Kaya itong taon ito, wala talaga akong tiwala dito. Nung nakaupo pa lang si President Duterte, galit na talaga dito kay President Duterte. Ito siya, no? Talaga naghahanap talaga ng sila ni Dilema, ni President ni Trillanes, talagang galit na galit dito kay President Duterte. Nung since day one pa lang ng pag-uupo ni President Duterte. Imagine mo, no? May bato-bato. Siya yung utak ng bato-bato din. Tapos siya din nag-file, no? Kasama din siyang nag-file, no? Sa udyok niya, nag-file sila ni Bato-Bato, kasama sila ni Las Cañas. Tapos ito yung abogado nga namatay na rin, no? Sigurado impyerno ang bagsak noon, diba? Yung namatay na abogado, no? Na kinalaunan, kahit sabihin natin na bumago sila, no? Nagbago din sila, Sinabi nila na inutusan daw sila na nagsisinungaling para labanan kay Presidente. Pero huli ng lahat, namatay din. So impyerno din ang bagsak noon. Diba? Klaro yun. So ito namang si Trillanes ay nag-iingay ngayon. Nakita nyo, ito pang sinabi nyo. Proof or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pumasok na dito, nag-iimbestiga, tapos lumabas na. Ibig sabihin, nakauwi na. Wow, klase talaga itong si Trillanes. Itong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung kita nyo, confidentiality agreement. Kanino kayo nang humingi ng agreement? Yun ang tanong. Kasi ang gobyerno ngayon naghahanap ng transparency. Hindi nga nila masyado alam kung paano nakapasok na itong ICC na yun. So kanino kayo humingi ng confidentiality? Sa mga drug lord? Diba? Magklase itong si Trillanes. Itong mga taong ito, kapag tumakbo ito, dapat hindi na iboto. Masyadong sinungaling itong mga kabanat. Yung mga testigong kinausap at nung buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. Kita nyo.
bansang Pilipinas yung inimbestigahan, no? Kasi si President Duterte naging ano yan eh, naging presidente, di ba? Ibang klase itong si Trillanes, mga kabanat, no? Talagang mag-a-additional ako, mga kabanat, dito. Ito. Pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po ay base dun sa impormasyon na nakuha ko ay tapos na sila sa kanilang investigation as far as the principal accused is concerned, no? Yun. Kung babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of respondents, no? Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months, no? So ang estimate po natin, mga second quarter lalabas po yung warrant of arrest. Okay. Or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means, no? Ang since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila maoobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, no, ang Pilipinas miyembro ng Interpol, that means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the... At may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, no? Kagaya natin, nag-request tayo sa Interpol na i-arestuhin itong si dating Congressman Tebes. So ngayon, kung nasa ang bansa si Tebes, sila ngayon ang magse-serve ng warrant na yon para sa atin. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon... ibang klase itong Biran Italianis, mga kabarat. Jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011. Because? Dahil nung siya ay mayor ng Davao City from 2010 to 2013, na-cover siya nung jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011, kaya yung part nung term niya as mayor ay covered po yon. Kalokohan. Naging presidente si ibang klase itong si Trillanes magsalita, wala talaga sa hulog, mga kabat. Mahirap paniwalaan ito, no? Mahirap paniwalaan itong si Trillanes. Malabo pa ito sa kangkong, mga kabanat, no? Talagang kita niyo ginagamit na naman yung ingay niya para malinlang yung mga tao. As far as the principal accused is concerned, no? Mahirap ito, mga kabanat, Trillanes paniwalaan. Para sa akin kasi itong tao na ito, sirang-sira yung credibility sa akin ito eh. Wala talaga ito. Wawa yung bansa kapag for sure, tatakbo talaga ulit ito eh. 2022 ay tumakbo ito eh. Diba? Tumakbo ata ito, pero tumakbo ata ito eh. For sure, tutakbo ito ng pagkasenador, mga kababayan, kasi natapos yung term niya nakaraan. Sana wag nang magpapaluko itong ating mga kababayan, mga kabalat, dito sa mga taong ito na wala naman talagang ambag. So tuloy natin, mga kabalat. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang na pumasok at lumabas na sila? You also have test. Kung pumasok sila at saka lumabas, ang in-interview nila yung against sa war on drug, sigurado, no? So walang kwenta yan, mga kabanat. Walang kwentang investigasyon yan kasi ang kinuha lang nila for sure, no? Ang kinuha lang nilang investigasyon kasi wala naman tayong nabalitaan na pumasok talaga nag-iimbestiga dito. Sino tinanong nila, si Rappler? Anong makukuha mo ang transparency sa pagtatanong mo kay Rappler? Parang nag-iimbestiga ka sa isang kaso na doon ka lang nag-iimbestiga sa kalaban. Dapat naging transparent sila, no? Nag-transparent sila, tin-interview nila yung mga taong nakikinabang sa war on drug ni President Duterte. So nakikita natin kung ganyan ang masasabi natin baka itong ICC napunduhan ng pera ng war on drug.
yan ay speculation man lamang. Pero kung ganyan ang strategy ng pagtatanong nila, no? Confidentiality, no? Bawal daw, pumasok na dito sila at lumabas na. Ibig sabihin, nakapag-imbestiga na sila dito. So, kanino sila nag-imbestiga? Dapat ilahad yan para makita ng tao anong klaseng tao ang inimbestiga nyo. Sino yan? Diba? Kasi, papaniwala pa tao na tama yung investigasyon, walang bias, kaya kitang-kita naman na natin yung ICC na napaka-bias talaga. Parang paborya nga sa mga drugs, no? Bakit natin nasasabi? Bakit nila kinokontra si President Duterte sa war on drug na gusto lang naman ni President Duterte na sugpuin itong droga sa ating bansa? Diba? Ano bang gagawin ni President Duterte sa drogang talamak ngayon? Na siya yung dahilan kaya naghihirap yung ibang mga kababayan at siya din dahilan sa mga krimen. Diba? Ang klase. So, tuloy natin. Moni, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators. Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, mapuprove po yan. No? Siyempre naman. Mga Trillanes. Kilala ka na ng tao kung sino ka Diba? Imagine mo kung sino-sino nga ng karaan pang pinaglalabas mo diba? Kasi may bato-bato ka, no? May sino ba 'tong pangalan? Pati nga si Bikoy na palabas mo diba? Diba? Pating Bikoy nga ikaw man tinuturo noon diba? Diba? Alam natin nung panay ka hearing na ka, sino-sinong pinagdadala mo doon May pa-walkout ka pang asasinado noon diba? Nung binira ka ni sino ba yung nagtira sa iya? Talagang si Trillanes Ay nako. So yan na muna mga kabanat natin video. Ang video nito credit natin sa SCN Philippines. Talagang para sa akin itong si Trillanes gas ng strategy. At saka huwag tayong papagamit sa mga taong ito. Itong mga tao na kitang-kita naman natin kung saan ba ito nabubuhay. No? Ibig ko sabihin, dapat titingnan nila, i-balance nila. Ano bang problema dito sa ating sa bansa na to? Kailangan ba talagang gawin ito para masugpo? Pero kung hindi nila tinitingnan yan, ay masasabi mo, parang pabor sila sa droga. No? Ito, titingnan lang nila yung, siyempre, ikaw pa naman na biktima ikaw pa naman na addict, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre, yung naperwisyo yung buhay mo, hanap buhay mo. Halimbawa si Pedro, nagtitinda ng droga, mga kasamahan niya, halimbawa isa sa mga kasamahan niya nasawi, siyempre magsasabi talaga yun ng against kay President Duterte. Kasi yung isa sa mga kasamahan nila na natsugi. Diba, makukuha mong tamang doon? Siyempre, dapat ang ginawa ng ICC nito, nag-interview sila sa mga na sagasaan ng war on drug. Tapos nag-interview din sila sa mga taong nakikinabang sa war on drug. Kasi kung one-sided ka lang, alam mo makuha mong investigation. Kung ganun, isa kang walang kwentang investigador kung maganon. Kasi one-sided ka lalabas na bias ka. Sa akin last mga kabanat bago ko video nito, itong si Trillanes talagang wag niyo paniwalaan dito mga kabanat. Mariusip, kawawa kayo talaga. Walang gagawin ito. Halimbawa, for sure, tatakbo talaga ito mga kabanat kasi ngayon nag-iingay siya, napakahabang panahon dito natutulog diba? Para tutulog to, tapos ngayon nag-iingay na naman siya una parang malabo paniwalaan yung sinasabi niya, pumasok na rin dito ang ICC at lumabas na. So ibig sabihin tagal na ditong nag-iimbestiga. Sino-sino ito? Tapos sino-sino yung mga source nilang kumbaga testigo yung tinatanong nila. Sino? Si Hontiveros? Si Rabler? Ibang klase. Sana yung mga kabatat